panahong mahal ang mga gulay, nakapanlulumong malaman na ang mga kamatis na inani ng ating mga magsasaka sa Kalayaan, Laguna, itinatapon lang. Pulang-pula ngayon sa Kalayaan, Laguna ang mahigit 50 ektaryang lupaing ito kung saan namumunga ang sandamakmak na kamatis. Hitik na hitik dito ang Diamante Max o yung kamatis na medyo oblong at kulay kahit. In season daw kasi ngayong Oktubre ang kamatis. Yun nga lang, tila na sobrahan. Katunayan, tone-toneladang kamatis ang itinambak at itinapon lang sa linggong ito. Oversupply na raw. Kinuha yun ng trader, so dinala sa Bicol. Saturated din yung market doon. Ibinalik. Sayang na sayang, lalo pat may 1,001 ways para isahog ang kamatis sa ating mga lutuin. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pag-ani ng kamatis ng mga magsasaka. Kahit pa sa nakalipas na 2 linggo, bagsak presyo mula 60 pesos, naging 5 piso na lang kada kilo. Nung araw na yon, si Vilma nagtatambak muli ng mahigit 10 sako o 700 kilong kamatis dahil sobra na raw. Nag-overripe na, tapos yung reject. Isang kamatisan po may sari-sariling tambakan ng kamatis na itinatapon. Kung dati, kumikita siya ng mahigit 3,000 kada araw. Ngayon, halos 300 piso na lang. Tapos po meron na siyang silay na kulay yellow. Pag po ito'y naging ganito na, hindi na po siya po pwede, overripe na po to. Tinatapon na din po. Para makabawas-bawas sa mga masasayang na kamatis, isinahog niya ito sa kardilyo o yung ginataang tilapia na may kamatis. Kailangan po bago ilagay natin yung gata, kailangan po ito'y medyo nadudurog-durog na yung kamatis. Lalagay na po ang gata. Lalagay na po natin ang pritong isda. Medyo maasim-asim, na manamis-namis. Ang kamatis, madalas rekado. Dito sa Pampanga, pwede rin sa asado. Katulad ng asadong bibe sa kamatis ni Chef Don na minana pa raw niya ang recipe mula sa kanyang lola. 1.5 kilong overripe na kamatis o yung sobrang pula at malambot na ang gamit niya para perfect daw ang timpla. Lagyan ng soda para balansihin ng asim ng kamatis at tubig. Nag-blend po yung asim at tamis ng kamatis. Gumagamit sila ng mga fresh tomatoes para usually mapipreserve nila yung asado. Nagluluto rin si Chef Don ng asadong baboy sa kamatis. Yaman. Heto, medyo sosyal daw. Hango sa French stuffed tomato, relyenong kamatis. So hiwain ng ulo ng kamatis, tanggalin ng buto, at hiwain ang dulo ng kamatis. Lagyan ng palaman. Bumagay yung cheese niya doon sa kamatis. Munggo ang kalimitang gamit sa hopya dito sa Mexico, sa Pampanga. Ang food historian na suki na nating si Aching Lilian, naisipang palitan ito ng minatamis na kamatis. Kakaunti lang daw kasi ang supply ng kundol na kailangan sa kanyang hopya recipe. Kaya, hope you like it! Ang kanyang hopyang kamatis. Iba-ibang kulay para may green, may red, para maganda yung ating hopya. At saka natin lagyan ng 1 tablespoon ng apog, yung lime. Pagka kumulo na ito, mag-pray ka ng glory be to the Father. After that, ano na siya? Lalagyan na siya ng sugar. Lagyan po natin ng konting glucose. Patuyuin lang ng konti. Tapos gumawa na tayo ng pabalat ng hopya. Tastes good. Ina-encourage ko yung mga matatandang kamukha ko ng may edad na gumawang ganyan para magkaroon sila kahit maliit na income lang. Labor of love.
Ang mga kababaihan naman ng Ilog Baliwag, Quezon, sa Nueva Ecija, halos mga matis ng mga kamay sa kakahiwa para sa kanilang negosyong tomato candy. Kita ko yung mga natatapon lamang ng mga prutas nasa backyard. Pareho nga yung kamatis na yan, namumuna yung kalsada dito. Nakita ko yon na kakahinayang. Tapos ibababad na sa asukal. Gumagamit din kami ng solar dryer para mapabilis ang aming production ng pagtuyo. Bawat pack ng tomato candy nagkakahalaga ng 70 to 90 pesos, depende sa size. Masarap siyang papakin. Ang best sausawa naman para sa Kapampangan chef na si Chef Sau del Rosario, ang kanyang homemade ketchup. Kailangan natin ng kamatis. Nilagyan natin stir natin ang tomatoes from time to time until magiging siya. Well cooked siya. You know, when it's cooked, medyo nagpipeel off na yung tomatoes. Mga seeds. It's all natural. Maasim na malinamnam. Pwede, sausawan. Ang pambato naman niyang palaman, chili tomato jam. Basically, it's the same procedure as ketchup, but of course, iba yung ingredients nito. Nag-blend yung dalawang chili at saka tomato. Ang daming pwedeng gawin sa tomatoes because kaming mga chefs, Culinary Pampanga, we reach out to the farmers kung ano yung mga pwede nilang pagkakakitaan. Mataas yung water content nito. Kapag hilaw, may na makukuha natin dito is vitamin C na pinapalakas ang ating resistensya. Kapag naman luto, meron itong lycopene kung saan nakatutulong upang maiwasan natin pagkakaroon ng iba't ibang cancer. Pero bakit nga ba sumobra ang supply ng kamatis ngayon? Maraming taniman talaga ngayon na hindi rin alam ng iba na ganun pala kadami ngayon ang nagtanim. Gagawa tayo ng mga produkto mula sa kamatis at marami ito. Pwedeng gawin para maisalba natin yung presyo. Para hindi masayang ang mga kamatis at makatulong din sa mga magsasaka ng kalayaan, nito lang Biyernes, nangalap at kinuha muli ang mga kamatis at saka ipinamigay ng libre. Sayang na sayang talaga. Sana naagapan para hindi na uwi sa wala ang pinaghirapan ng ating mga magsasaka na siyang nagpapakain sa bayan, gayong hindi mapakain ang sarili at lagi na lang lugi sa kanilang itinanim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.